Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh at nagbabagong updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang wala pong pigil at wala pong preno no nakakukuda at kakukuda nito pong babaeng ito na patong-patong na po ang cyber libel cases. Okay? Walang iba kundi si Lucy Fermin. Okay? Siya po yung patuloy na kumukuda at pinagpipilitan niya na hindi naman daw talaga nagkakalabuan itong si Maine Mendoza at saka si Panot. Okay, wala naman daw talagang nangyayari na ganon. At ang tanong nga dito, bakit ba hindi siya matahitahimik? Ano bang nangyayari? Okay? Ngayon, ang daming mga netizens yung nagsasabi na kasi po, nauubos na po ang kanyang kaban. Hindi na ho siya kumikita sa mga sarswelang kanyang ginagawa. Kaya naman, ang nangyayari, pinapabulaanan niya yung mga nangyayaring ganyan. Patungkol kay Maine at kay Alden. Mamaya, kay Maine at kay Panot. Mamaya pag-uusapan po natin yan. At syempre, hindi rin naman po mawawala, no? Ito pong insidente na naman po dito po sa Itbulaga kung saan may narinig na naman nga po ito pong sila Ate Tyrene na isuot mo. Ano bang sinasabi nila kay Maine Mendoza na isuot mo na? Kailangan magtaas pa ng boses. Okay? Napakasimple dahil kitang-kita naman po natin ang kamay ng isang Maine Mendoza na walang laman na wedding ring kuno. Mamaya pag-usapan natin yan. Sabi ko naman sa inyo basta't may kanalaman kay Maine at kay Alden araw-araw nating pag-uusapan ng mga bagay na yan. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kay Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. At kung huwag ka nga nanood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, nako, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. At kung marami ka pang kilalang mga Alden fans dyan na hindi pa nakasubscribe sa atin, ako sabihan muna sila na dito tayo magsama-sama lahat. Okay? At narito nga mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kanina lang. Unahin natin na naging komento nitong si Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, nakakatuwa naman ang mga nagsasabing di hiyang si Panot kay Mengay, ano? Bakit kailan ba naging sila? Mga asyumera talaga. Well, deserve yan ng poon nila. Yan ang kapalit ng panggagamit niya kay baby girl. Abay, sumagad na kasi ang pagkasinungaling niya. Tapos ngayon, may hiwalay issue pa sila. Wala na. Kasing saysay ang sarswela nila. Truly, karma is real. Hindi umepekto ang mga plano nilang pabagsakin ng true-blooded Alden Nation. Di naman nawala ang love and trust natin sa Fulkerson couple. Ano? Palibasa, totoo ang pinaglalaban natin na the Lord na never sleeps. Doon naman sa bayad award ni Alden. Hello. Ano naman ang nakamit niyang award na deserve niya yun? Baka si Panot ang nagbabayad, ano? Masabi lang na may award siya. At dahil sinulong nila ang sarswela, no? Ang second sarswela, tinatakpan nila ang unang sarswela for the sake of the Sakdan movie. And I don't believe na mawawala ang sarswela number 1. Kailangan pa ni user Panot si Mengay. Malapit ng eleksyon. Alam naman natin na si Mrs. Fulkerson ang rason kaya siya nanalo. And I agree with you, Miss Doris Latupan. Gustuhin man nilang putulin ng lahat-lahat, hindi nila mapuputol agad-agad dahil may pakinabang pa si Maine Mendoza sa kanilang lahat. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Alam niyo naman sa mundo ng showbiz, laging gamitan ng gamitan. Diba? At mula naman po kay Miss Jean Sitay, sabi niya rito, good morning Mr. Pines, kawawang mga bad bashers dahil sa pera, nagawa nila yan. Diba? Sa pera din sila mamamatay, guys. Mga syungat, wala namang makakapagpatunay na nakita nilang magkasama si Liver at si Maine, ano? Bulag sila sa katotohanan dahil sa pera. Ginagawa nila yan para mawala kay Liber malapit ng eleksyon, di ba? Thank you sa update, Mr. Pinas. Take care of your health. Inubo ka pa. Bawal stress, ano, sa mga taong mapagmahal. Mamimiss ka na naman namin pag nagkasakit ka. We pray for good health, ano? Long life, happiness para sa'yo at sa pinakamamahal mong Lala Granny. More blessing to come. All the blank, walang iba. Maraming salamat po.
Miss Jen Sitay. Meron pa nga po akong ubo pero pa isa-isa na lang po siya kada araw. By schedule ho eh. Scheduling ang aking ubo. Well, anyway, balik po tayo dito sa inyong sinabi. Totoo po yun, tulad din ng sinabi ni Miss Doris Latupan, Miss Jen Sitay, na malapit ang eleksyon at hindi po nila kakayaning ibasura ang isang Main Mendoza kahit ayaw na po nila, no? Nang sarsuelang ginawa mismo nila. Sabi nga nila, takot daw sila sa sariling multo nila dahil malapit na ang eleksyon. Sabi naman po dito ni Miss Agnes Heraldo, hehe, kung namayat si Panot, ang sisihin niya ay ang sarili niya. Kawasap pumayag siya na sa management niya na gamitin siya sa paraang sarsuela. Nagpakasal sila kuno ni Main pero Main clone ang pinakasalan niya sa layunin ng ABS-CBN at GMA na paniwalain ng ADN fandom, tuluyan ng bumagsak at maghiwalay si Alden at Main. Pero bigo sila dahil nakatindig pa rin ang fandom, lumalaban pa rin para sa Alden. Kaya walang kasalanan si Main sa pagpayat ni Panot. Kung walang pakialam si Main sa kanya dahil hindi naman totoong mag-asawa sila. Ang sisihin nila ay ang management ni Panot, ang ABS-CBN at si nanay niya na si Ibiang na nakasabwat din siya. Well, ulitin ko lang naman po, ang isang tao po, kahit na mag-asawa hindi mo dapat sisihin ang asawa niyan. Halimbawa, lalaki at babae, kung makita mong napapabayaan ng isa ang katawan niya, alam niyo yun, it's our responsibility rin naman kasi talaga. 'Di ba, na pangalagaan ang ating sarili. Hindi natin to pwedeng mag-aasawa lang ako para ipaalaga ang sarili ko sa isang babae. Hindi naman to pwedeng ganoon, sana naghanap na lang ako ng katulong. 'Di ba? Well, yun yung point of view ko. Alam ko naman na marami tayong point of views diyan. Well, puntahan natin ang sentro ng ating mga updates. Yung sentro ng ating mga updates ay ito pong punong-puno at hitik na po, sa patong-patong na cyber libel cases, ito pong si Christopher Min, na ikinukuda na naman po niya ng ikinukuda dito, na itong si Main Mendoza at saka po si Panot ay hindi raw po totoong nagkakalabuan. Okay, dahil ngayon po sa social media, ang dami pong mga naglalabasan na nagkakamalabuan na nga po ang dalawa at malapit na nga raw po maghiwalay. Kitang-kita naman daw po sa katawan ni Panot, yun po yung kanilang pinalaganap. Ngayon, pinabulaanan niya po ito. At napansin po yun ng mga netizens, bakit daw kuda ng kuda itong si Christy Fermin dito po kay Main Mendoza at kay Panot. Okay? Ngayon, ang daming mga sumabat sa social media. Makikita nyo po yan sa Twitter. Sabi po sa Twitter ay itong araw pong si Christy Fermin ay nalulugi na raw po yung kaban ng bayan. Ibig sabihin, hindi na raw po siya kumikita sa kakasuporta niya sa sarsuelang ito. Kaya ngayon, para nga naman magkaroon pa ng kita, kinakailangan niyang sabihin yung mga bagay na ito. Okay? At yung sabi pa nga ng iba, napaka-defensive. Bakit naman daw kinakailangan pang protektahan ang mga ganitong bagay? Pag okay, pag hindi, di hindi. Diba? Ba't kinakailangan mo pang magpaka-obvious na sabihin ay pamalita sa lahat na may ganyang nangyayari, na hindi naman talaga daw nagkakalabuan. Ay nako, ewan ko sa inyo. Bukod nga po dyan, pag-usapan natin yung nangyari at nabanggit po sa atin ni Ate Tyrinde na totoo po, na may nakita nga po, na may narinig nga po sila nung mga panahon ito, na hindi nga po suot ni Main Mendoza ang wedding ring. Okay, yung wedding ring po, maririnig nyo na lang daw po, doon nga daw po sa dressing room, kung kayo po ay nandoon sa labas, maririnig po ninyo na isuot mo. Tinatanong nila, paglabas nga ng Main Mendoza, ano ba yung sinasabi nila doon na kay Main Mendoza na isuot mo? Pagtingin nga nila, wala naman pong ibang hindi isinuot sa Main Mendoza, kundi ang napaka-obvious na singsing sa kanyang palasingsingan. So, tulad pa rin po ng dati yan. Naalala nyo naman po yan, diba? Minsan naririnig pa nga po sa camera, diba? Isuot mo. May mga ganyan po silang bagay. Kaya nga, kung kayo po ay nagtataka kung bakit may mga paganyan po sila at kung bakit nagkakaroon pa ng sigawan na ganyan, kami rin po nagtataka. Okay, hindi ho kayo nag-iisa. Bakit nga kaya na required si Main Mendoza na suot niya yun, kinakailangan, pinapakita niya sa camera. Okay, ba't ganun, Kung totoo yun, talagang hindi mo na kailangan sabihan ng isang tao, hindi mo na kailangan sabihan ng isang Main Mendoza para lang isuot ito. Sino ka ba? 'Di ba? Bakit kinakailangan mo siyang paalalahanan na
suot mo to, isuot mo to, at isuot mo to. Gantong oras, gantong panahon, nakaharap ka sa camera, nakaharap ka sa publiko, dapat suot mo ito. Ba't ganon? 'Di ba? Muli, pag-isipan po natin mabuti yan at gusto ko pong marinig ang inyong mga komento dyan po sa ating comment section. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.